Ang Philippine Air Force hinahanda na ang mga T-129B attack helicopter para sa iba't ibang exercise. Ito nga po mga idol, ang pinaka-advanced na attack helicopter ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Sa nagaganap na Balikatan Exercise 2024 ay inaasahan nga po na magpa-participate ang T-129B attack helicopter ng Philippine Air Force. Sa kauna-unahang pagkakataon ay makikita nga po natin kung gaano nga ba ka-epektibo at ka-advance ang kagamitang ito. Ang T-129B attack helicopter mga idol ay ang pinakabago at pinaka-advance na attack helicopter ng Pilipinas. Ang mga helicopters nga pong ito ay binili ng ating bansa sa Turkey. Ang T-129 attack ay isang twin-engine, tandem-seat, multi-role all-weather attack helicopter na nakabase sa Agusta A129 Mangusta platform. Ito nga po ay dinevelop ng Turkish Aerospace Industries kapartner ang Leonardo. Ang helicopter na ito ay dinisenyo para sa armed reconnaissance at attack missions sa hot and high environments, rough geography at both day and night conditions. Ang attack program mga idol ay nagsimula upang ma-meet ang requirements ng Turkish Armed Forces para sa Armed Tactical Reconnaissance at Attack Helicopter. Ang T-129 nga po ang naging resulta ng integration ng Turkish Development Avionics, airframe modification at weapon system mula sa Agusta Westland A129 airframe. Ngunit meron nga po itong upgraded engine, transmission at rotor blades. Ang gastos nga po upang makabuo ng kada isang helicopter na ito ay umaabot sa $50 million. Ang T-129 mga idol ay unang lumipad noong September 28, 2009 habang na-introduce naman ito noong 2014. Produce nga po ang helicopter na ito simula 2009 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 70 units ang mga nagawang ganito. Sa kasalukuyan, ang mga military operators ito ay ang Turkey, Pilipinas at Nigeria lamang. Habang potential operator naman ang Brazil, Iraq, Pakistan, Qatar at Saudi Arabia. Field bids naman nga po naganap sa Morocco at South Korea. Ang Philippine Air Force ay nagkaroon ng re-evaluation para sa kanilang capabilities at performance matapos ang Marawi Siege noong 2017 kontra sa ISIS-inspired terrorist na Maute Group. Dito nga po ay nakita nila na ang MD-520MG Defender at ang bagong AW109E Power Armed Helicopters ay hindi sasapat para sa firepower ng ating bansa. Kaya noong 2017, ang Philippine government ay nakatanggap ng kumpirmasyon mula sa Jordanian government kung saan nakasad dito na ang Jordan ay magpo-provide ng dalawang refurbished na Bell AH-1S Cobra attack helicopters. At may option pa nga pong madagdagan ang mga helicopter na ito, ngunit nakabase na ito sa desisyon ng Jordanian government. Base naman sa plano ng Philippine Air Force, imbis na mag-acquire ng maraming light armed helicopters, ang Philippine Air Force ay pumabor sa purpose-built attack helicopters. Ito nga po ay kahit na mas mahal ang mga helicopter na ito. Sa huli, ang Philippine Air Force Technical Working Group ay pinili ang T-129B dahil sa mas mababang presyo nito kumpara sa mga American competitors noong 2018. Ngunit nagkaroon nga po ng sunod-sunod na delay dahil sa sanctions sa pag-supply ng LH-Tech T-800 4A engines. Ngunit kalaunan ay niresolve din ito at ang US government ay naprobahan na ang pag-export ng mga helicopters. Ang Turkish Aerospace Industries ay nag-offer ng 6 na mga T-129B attack helicopters at naprobahan naman ito ng budget ng ating bansa. Noong 2021, ang Department of National Defense ay pinirmahan ng kontrata upang makabili ng 6 na T-129B attack helicopter sa halagang 13.7 billion pesos. Ito nga po ay babayaran via government-to-government deal kasamang Turkish Ministry of Defense. Noong namang December 2022, 4 na T-129B attack helicopters, mga spare parts at logistics support ang inaccept na ng Philippine Air Force. At ang huling 2 helicopter ay tinanggap naman ng Philippine Air Force noong December 2023. Ang mga helicopter nga pong ito ay na-operate ng 15 Strike Wing. Mga idol, maganda nga po't magamit na ng Philippine Air Force ang mga T-129B attack helicopters na ito at nang sa ganon ay makita kung gaano nga ba ito kalakas at ka-advance sa mga labanan. Alam naman nga po natin na hindi biro ang presyo ng bawat isang helicopter na ito, kaya't dapat maging sulit ang paggamit sa mga T-129B attack helicopter.
Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!